Ang pangalan ko ay Ben, 29 years old. Masugid akong listener ng channel nyo, noon pa man. Simula nung na-discover ko, para na akong addict sa pakikinig. Madalas nga akong mapagalitan ng girlfriend ko na matatakutin. Bali hindi tungkol sa akin ang kwentong ibabahagi ko. Tungkol ito sa isang matanda sa lugar namin, si Tata Henry. Sabi nila dati raw mangkukulam si Tata Henry. Meron ding mga nagsasabi na albularyo siya at nanggagamot ng mga may sakit o kaya sanib. Hindi ko alam kung ano ang totoo sa dalawa. Baka nga pareho niya yung ginagawa nung medyo bata pa siya. Basta ang alam ko, magaling sa gayuma si Tata Henry. Dala na rin siguro ng experience niya noon. Yung bahay ni Tata nasa gitna ng malawak na maisan. Nakakatakot doon sa gabi. Walang ilaw at saka marami ka talagang maririnig ng mga hindi normal na bagay. Kahit mga tanod sa amin, takot sa lugar na yon. Kilala si Tata Henry sa mga kalapit na lugar sa amin. Maraming dumadalaw sa kanya para magpagayuma. Mga binatang sawi sa pag-ibig. Mga babaeng iniwan ng mga asawa nila. Meron ding mga mayayamang tao. At sa isang pagkakataon, nalaman namin na may politiko raw na personal na pumunta sa kubo ni Tata Henry para bumili ng gayuma. At masasabi kong effective naman ang gayuma niya. May ilan akong kakilala na gumamit na rin ng gayuma ni Tata Henry. Pero syempre, marami pa rin ang takot. Alam kasi namin na hindi normal ang mga gayuma ni Tata Henry. Hindi ito basta-basta na pinaghalo-halo lang ng mga halaman at balahibo ng hayop. Sabi nila, gumagamit daw ng itim na mahika sa orasyon si Tata Henry. Kaya sobrang effective ng kanyang gayuma dahil galing sa kasamaan ang kapangyarihan nito. Ako naniniwala na totoo yun. Itim na mahika. Sa dami ng mga narinig kong kwento patungkol sa mga masasamang elemento. At kahit ako, may personal din na karanasan sa kanila. Normal na lang sa amin ang ganoong klaseng mga chismis. Iniiwasan talaga namin yung parte ng kalsada kung saan nakapwesto yung bahay ni Tata Henry. Isa lang ang masasabi naming kaibigan ni Tata Henry, si Manong Kulas, na isang magsasaka. Siya rin yung may-ari ng maisan na malapit kay Tata Henry. Siya lagi ang nagkukwento sa amin ng mga kakaibang bagay na nangyayari kay Tata Henry. Isang beses, nagkwento si Manong Kulas. Hindi na raw nakakatulog sa gabi si Tata Henry. Ito na yung mga panahon na tumigil na siya sa pagtanggap ng customer. Ang rason niya, may iniinda raw siyang sakit. Pero ang totoo niyan, sabi ni Manong Kulas, may itim daw na nilalang na dumadalaw kay Tata Henry. Kaya hindi siya makatulog. Malaking tao raw ito na walang muka. Kinakausap daw nito si Tata Henry gabi-gabi. Nag-aalala na nga si Manong Kulas kasi alam niyang wala na sa tamang pag-iisip si Tata Henry. Hanggang isang araw, may dumaang magsasaka na nakasakay sa kalabaw doon sa bahay ni Tata Henry. Muntik na raw siyang masuka sa naabutan. Doon sa labas ng kubo, nagkalat daw ang piraso ng katawan ni Tata Henry. Yung ulo nasa gitna. Nakapalibot ang napakaraming lamang loob at dugo. Sabi nung magsasaka, walang normal na tao ang makakagawa ng ganoon. Nilibing ni Manong Kulas yung katawan ni Tata Henry. Malamang ang may gawa raw noon ay yung itim na nilalang na ilang gabi nang dumadalaw. Wala na raw balak si Manong Kulas na malaman kung sino ang nilalang na yun. Yung kubo sinunog. Sa ngayon usap-usapan pa rin sa amin na karma na rin daw kay Tata Henry ang nangyari sa kanya. Karma dahil gumagamit siya ng itim na mahika para sa panggagayuma. Isang magandang araw po sa inyo, Sir Nebkero. Tawagin niyo na lang po akong Mona. Ang aking ibabahaging kwento ay halaw sa kwentong binahagi ng ninong namin sa kasal. Isang manggagamot ang ninong namin.
pero marunong din siyang mambarang o mangkulam kung may handang magpagawa noon sa kanya. Minsan nga ay napapagkwentuhan namin ang mga pasyente o kliyente niya. Pero syempre ay hindi na niya dinidisclose pa ang pagkakakilanlan ng mga yon. Bukod sa pambabarang at panggagamot, ay inamin ni Ninong na mas madalas na ang inilalapit sa kanya ng mga tao ay gayuma. Sa isang buwan daw ay hindi bababa sa 100 ang nagpapagawa ng ritual ng panggagayuma sa kanya. Hindi pa kasama roon yung mga tinatanggihan niya. May mga kaso raw kasi ng gayuma na hindi na talaga tama. Oo nga, at hindi naman tama in general ang panggagayuma dahil pangmamanipula yon ng isang tao at pagkontrol sa malaya niyang pagpili. Pero meron daw talagang mga kaso na tumitindig ang balahibo niya dahil sa sobrang kamalian. Kagaya noon ay yung lalaki na lumapit sa kanya para gayumahin ang sarili nitong pinsan. Noon daw ay 17 anyos lang daw yung pinsan nitong babae at nagka-college pa. Sabi pa raw noong lalaki ay saglit na epekto lang daw sana. Yung tipong mapapapayag nitong magpagalaw yung pinsan niya. Pinakita pa raw nito yung picture noong pinsan at talagang neneng-nene pa raw ang itsura. Hindi pumayag noon si Ninong dahil kadugo noong lalaki ang bibiktimahin nito. Tapos ay menor de edad pa. Humingi raw ng pasensya yung lalaki at umalis na. Pero sa kutob daw noon ni Ninong ay hindi ito susuko sa kagustuhan niya. At sa halip ay hahanap na lang ng ibang papayag sa gusto nito. Sinabihan daw ni Ninong yung iba niyang kakilalang manggagamot tungkol doon sa lalaki para mahindian ito. Lumipas ang ilang taon at muli raw lumapit kay Ninong yung lalaking yon na sa puntong ito ay tawagin nating Lolito. Lumapit uli si Lolito kay Ninong at may pinapakulam naman ito. Ex-boyfriend daw ng pinsan niya. Tawagin naman nating Cheska. Di umano ay naghiwalay sina Cheska at ang ex nito dahil hindi matanggap noong ex ang anak ni Cheska na may Down syndrome. Naawa raw si Lolito sa pinsan at pamangkin niya dahil napamahal na doon sa ex. Tinanong daw ni Ninong si Lolito, "Bale, ang gusto mo bang mangyari gayumahin ng lalaki para balikan ang pinsan mo?" Hindi raw. Ang gusto raw ni Lolito ay parusahan yung ex dahil pumasok sa buhay noong pinsan at pamangkin niya. Doon na naghinala ng hindi maganda si Ninong. Humingi ng picture ni Cheska at anak nito si Ninong at nagbigay naman si Lolito. Bumilis daw ang tibok ng puso ni Ninong nang mamukaan si Cheska dahil ito mismo yung pinsan na pinagagayuman noon ni Lolito. Nung tanungin daw ito ni Ninong kung sino ang ama ng bata, ay nagkanda utal-utal na ito sa pagsagot na kesyo may asawa raw yung lalaki kaya hindi na panagutan ng bata. Pilit pinaamin ni Ninong si Lolito hanggang sa kumanta na nga ito. Nakahanap daw ito ng pumayag na manggayuma sa pinsan niya kaya nagalaw nito si Cheska. Wala raw nakakaalam sa pamilya ng mga ito nang naging ugnayan nilang magpinsan. Galit na galit si Ninong dahil aniya ay kaya may Down syndrome ang bata ay dahil sa magkadugo nga ang mga magulang nito. Linawin ko lang po na hindi lahat ng may Down syndrome ay magkamag-anak ang mga magulang. Ang pinupunto lang po ay nagkakaroon ng kamalian sa pisikal o mental na katangian ng isang bata kapag galing sa iisang pamilya ang mga magulang nito. At ayun na nga, tinanggihan muli ni Ninong si Lolito at sabi ay wag na itong magpapakita sa kanya dahil puro kabalastugan lang. Galit na galit daw si Ninong doon kay Lolito dahil sinira nito ang buhay ni Cheska. Nagkukulehiyo raw kasi ay binuntis ni Lolito. Tapos ay mag-isang hinarap ni Cheska ang kahihiyan kasi nga hindi tinanggap ng boyfriend niya yung anak nila na ang totoo ay anak ni Lolito sa pinsan niyang si Cheska. Nakuha niya pang subukang ipakulam yung ex ni Cheska dahil lang hindi tinanggap ang bata. Kalaunan daw sa galit ni Ninong kay Lolito ay ito ang kinulam niya. Binigyan niya ng sakit sa ari at kinonsensya ng husto sa kinahinatnan ni Cheska.
Ang pagkakamali lang daw noon ni Ninong ay hindi nito natanong si Lolito kung sino ang manggagamot na pumayag na gayumahin si Cheska at kung alam ba noon na pinsang buo niya ang gagayumahin. Kukumprontahin daw sana niya kung sakali dahil napaka-immoral. Cherry na lang ang itawag niya sa akin. Ang kwentong ito ay nangyari noong 2015. Bali, ika-4 na taon yun na kasal kami ni Joshua. Nakilala ko si Joshua sa isang bar. Hindi ko na rin masyadong matandaan ang nangyari nun kasi medyo lasing na rin ako kasama yung mga kaibigan ko. May binigay sa akin na chocolate noon si Joshua at simula noong gabi na yon na in love na ako sa kanya. Mas matanda sa akin ng 5 taon si Joshua. Nagtaka nga yung mga kaibigan ko kasi dati madalas ay mas bata sa akin ang mga ginojowa ko. Sabi ko nag-iiba rin ang taste habang tumatanda ako. 3 years din kaming naging magkasintahan hanggang sa ikasal nga kami. Sabi ng mga magulang ko, magaling daw ako pumili. Maayos kasi ang trabaho ni Joshua. Empleyado ng malaking kumpanya. Nag-loan siya ng malaki para mabili namin yung bahay na tinirhan namin. Sumusubok na rin kami noon na magkaanak. Kaso kahit anong gawin namin, wala talaga. Sa mga check-up namin sa ospital, wala naman sa amin ang may diferensya. Hindi makapaniwala si Joshua na wala kaming mabuo-buo. Dahil na rin sa pagkadesperado ko, lumapit ako sa isang kaibigan. Ang sabi niya patignan ko raw sa manggagamot. Ginawa ko naman. Sinikreto ko kay Joshua kasi sa pagkakaalam ko, hindi siya naniniwala sa mga manggagamot at albularyo. Pagdating doon, sinabi ko sa manggagamot ang problema. Hindi ako magkaanak. Pinadura niya ako sa isang lalagyan. Tapos binudburan niya ng buhangin. Naging itim yung laway ko. Ang sabi ng manggagamot, hindi raw talaga ako mabubuntis kasi may laso ng katawan ko. Hindi ko alam pero matagal na akong ginagayuma ng asawa ko. Malamang ay simula pa nung una kaming magkakilala. Doon ko naisip, bawat anniversary namin, may binibigay siya sa aking matamis na chocolate. Nagagalit siya minsan kapag tumatanggi akong kainin yung tsokolate. Simula nung maging kami hanggang sa ikasal, lagi niya pa rin ginagawa yon. Naisip ko, baka kaugalian lang ng pamilya nila. Pero hindi. Sabi ng manggagamot, gayuma raw yon. Nung sumunod na anniversary namin, hindi ko kinain yung tsokolate. Kunwari lang na nilunok ko, pero niluwa ko rin agad. 2 linggo lang ang lumipas. Parang nag-iba na yung pakiramdam ko. Kapag nakikita ko si Joshua sa bahay, hindi ko makilala yung itsura niya. Ibang-iba sa nakasanayan kong itsura niya. Nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Inalok ko siya na pumunta sa bahay nila mama. Tapos doon ko sinabi ang lahat. Natatakot din kasi ako na baka kung kami lang dalawa ay saktan niya ako. Umamin na rin sa akin si Joshua. Kaya niya raw nagawa yon ay dahil sobrang mahal niya daw ako. Naghiwalay na kami matapos yon. Binigay sa akin ni Joshua yung bahay namin na ginawa ko namang paupahan kasi ayaw kong tumira sa bahay na yon. Nagpapasalamat ako sa manggagamot na nagsabi sa akin dahil kung hindi, siguro ay baka hanggang ngayon nasa ilalim pa rin ako ng gayuma ni Joshua. Single pa rin po ako. Takot na akong pumasok sa relasyon. Pero siguro darating din ang panahon na mahahanap ko rin ng lalaking mamahalin ako nang hindi na kailangan pa ng gayuma. Magandang araw po. Taik nga pala. Tubong Samar. Pero sa ngayon, dito na ako sa Maynila nakatira. Palipat-lipat ako ng tirahan. Kung saan may trabaho, dun din ako nakatira. Hindi pa kasi ako nakakapagtapos. Kaya dinadaan ko na lang sa sipag ang lahat. Sabi nga nila,
daig ng masipag ang matalino. Tama na ang tungkol sa akin. Bali ang kwento ko tungkol sa nangyari sa pinsan kong si Jake. Kaedad ko lang si Jake. Siyempre kami yung close sa magpipinsan. Kami lang kasing dalawa ang magkaedad. Yung iba may mga asawa na, habang yung iba naman ay ang liliit pa. Para kaming naging mag-best friend. Magkalapit din kasi yung bahay namin sa Samar. Isa sa paborito naming gawin noon, ang manghuli ng isda sa ilog. Nagkukumpetensya pa kami kung sino ang may pinakamadami at pinakamalaking huli. Aaminin ko, mas magaling sa akin si Jake. Nung lumaki na kami, naging busy na rin sa maraming bagay. Nung gumraduate ako ng high school, ang pinakauna kong naging trabaho ay ang maging bantay sa bakery. Sabi ko pa noon, mag-iipon lang ako ng pang-college tapos mag-aaral uli. Kaso hindi natupad. Si Jake naman pa extra lang kung saan-saan. Minsan barker ng jeep, minsan pedicab driver. Naalala ko naging tagagawa rin siya ng uling noon. Isang hapon sabi sa akin ni Jake, may ipapakilala raw siya. Magkita kami sa park malapit sa elementary school. Medyo na-late pa ako nun kasi late na rin kami nagsara ng bakery. Pagdating ko sa may park, medyo madilim na ang langit. Nakaupo sa bangko si Jake, may katabi. Mahaba ang buhok at kulay puti ang damit. Agad na pinakilala sa akin ni Jake yung babae. Karina raw ang pangalan nito. Nginitian niya ako. Tama naman si Jake. Sobrang ganda ng girlfriend niya. Pero noon pa lang, alam ko na hindi normal yung Karina na yon. Para siyang hindi tao. Kung magsalita, ibang-iba sa amin. Madalas ko silang maabutan sa park na yon kapag maaga akong umaalis sa trabaho. Minsan narinig ko na nagsalita itong si Karina. Ang sabi niya, isasama niya raw si Jake sa lugar nila. Noong panahon na yon, may cellphone na rin ako na may camera. Palihim kong pinikturan yung babae. Nagulat ako kasi nung tignan ko yung litrato, tumambad sa akin ang isang babaeng blanco ang muka. Kahit tignan ko doon sa cellphone, gumagalaw pa rin ito. Sa puntong yon, alam ko na isang engkanto si Karina. Dinala ko si Jake kay Lolo. Si Lolo kasi maalam din siya sa maraming bagay na may kinalaman sa mga engkanto at kulam. May pinainom siya kay Jake. Biglang nagsuka si Jake. Lumabas sa bibig niya ang isang itim na bato. Tapos nawalan siya ng malay. Sabi ni Lolo, yun daw ang klase ng gayuma ng mga engkanto. Kahit hindi mo raw ito makain, basta maidikit nila sa katawan mo ang bato, lumulubog daw ito sa balat at nagiging gayuma. Nung magising si Jake, marami raw siyang hindi maalala. Sinabi ko sa kanya ang ginawa ni Lolo. Sa mga dumaan na gabi, kwento ni Jake, lagi pa rin daw siyang pinakikitaan nung babae. Natakot na raw siya kasi kahit sa panaginip, kinakausap siya nito. Gusto siyang dalhin sa lugar nila. Binigyan siya ni Lolo ng isang kwintas na may triangulo na nakalagay. Pangontra daw yon. Pati yung bahay nila, nilagyan ng pangontra ni Lolo para mahirapan yung engkanto na mahanap siya. Simula noon, hindi na rin nagparamdam sa kanya yung babaeng engkanto. Hi po sa inyong lahat. Dante ang pangalan ko. Ako ay isang horror fan simula pa noon. Matatakotin ako, pero gustong gusto ko lagi na nakakapanood ng mga Hollywood films na tungkol sa mga multo at serial killer. Nito lang 2022, na-discover ko ang channel nyo. Bali merong nagrekomenda na isang kaibigan. Sabi niya magugustuhan ko raw ang mga stories dito. At tama naman siya. Hanggang ngayon ay fan nyo pa rin ako. Ngayon lang ako nagpasya na magbahagi ng kwento. Nangyari ito noong mga panahon na call center agent pa ako. Matagal na rin yun. 2016 yun, nang subukan kong magtrabaho sa mga BPO company.
Nung first time ko, gabi hanggang madaling araw ang schedule ko. Bali ang simula ay 7 ng gabi tapos matatapos ng madaling araw. Hindi pa sumisikat ang araw. Doon sa lugar namin, kapag ganoong oras na, walang dumaraang mga tricycle o pedicab para masakyan ko papasok. Talagang maglalakad ka. Ang daming parte ng daan na walang poste ng ilaw. Alam ko safe naman sa amin kasi halos wala kang nababalitaan na na-hold up. Pero nakakatakot pa rin. Madalas pa naman akong makarinig ng mga storya tungkol sa multo at manananggal. Siguro nasa 1 month na ako sa trabaho nang mapansin ko na kapag dumadaan ako doon sa may bakanting lote, may nangyayari sa akin. May mga naaamoy akong mabangong bulaklak. After ko maamoy yun, mawawalan ako ng alaala. Basta makikita ko na lang ang sarili ko na nasa tapat na ako ng bahay. Wala akong matandaan lagi. Basta napuputol bigla ang memory ko. Nakakapagtaka. Dahil mahilig ako sa horror, una kong naisip, may nantitrip sa akin na kung ano. Ganoon na ganoon lagi ang nangyayari sa mga napapanood ko. Halos 1 month na nangyayari sa akin yon nung magpasya akong magtanong sa isang kaibigan. Si Jimuel. Mahilig din siya sa horror, pero mas obsessed siya kaysa sa akin. Mahilig siya mag-research ng maraming bagay patungkol sa mga paranormal. At sabi niya sa akin, ilang beses na raw siyang may nakausap na demonyo. Nung ikwento ko yung nangyayari, may kinuha siyang libro, tapos binasa yung laman nun. Sagot niya, may nanggagayuma raw sa akin. Sinusubukan akong gamitin gamit yung amoy ng bulaklak. Kapag nagtagal pa raw, may 2 buwan pa, bigla na lang daw akong maglalaho at hindi na makikita ng kahit na sino. Tinanong ko siya kung anong pangontra. Bumili na raw kasi ako ng motor para may service na ako. At saka pwede rin akong gumamit ng matapang na pabango. May binigay siya sa akin. Langis daw yun na galing sa isang santo. Nung amuyin ko, sobrang lakas ng amoy. Ilagay ko raw yun sa panyo at amuyin kapag dumaan ako sa bakanting lote. Nung sunod kong pagdaan doon ng madaling araw, kinuha ko yung panyo at nilagyan nga nung langis na nasa maliit na bote. Hindi ko na naamoy pa yung pabango na amoy bulaklak. Nakatingin ako sa bakanting lote habang dumadaan. May babaeng nakatayo doon. Mahaba ang buhok. Hindi ko makita yung muka kasi nababalot ng dilim. Pero takot na takot pa rin ako. Alam ko siya ang may gawa ng pabango. Kinabukasan, nag-withdraw ako at pinang-down ko para sa hulugan na motor. Tulad ng sabi ni Jimuel. Dahil sa motor na yun, mabilis na akong nakakalampas doon sa may bakanting lote. Hindi ko na uli nakita yung babae at mas lalong wala na akong naaamoy na amoy ng bulaklak. Hi po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Reno. Hindi naman sa pagmamayabang pero baka ilan sa inyo ang nakapansin sa akin sa TV. Isa po kasi akong talent, pero sa madaling salita talaga ay isang dakilang extra. Marami na akong karanasan sa pagiging extra sa mga palabas sa TV at pelikula. Maging sa commercial. Minsan nga ay naging consistent pa ako sa isang teleserye. At akala ko talaga ay big break ko na yon. Pero syempre, hindi pa rin nga. Pero hindi talaga tungkol sa mga acting stints ko ang ikukwento ko. Isa itong chismis na umiikot sa sirkulasyon ng ilang artista at iba pang nasa showbiz. Pero sa pagkakaalam ko ay kakaunti lang daw talaga ang nakakaalam. Dahil ultimo yung mga showbiz reporter ay binayaran at pinapirma pa ng non-disclosure agreement. Ganoon kasensitibo ang impormasyong ito. Pero bilang ia-anonymous ko naman ng mga sangkot, ay baka sakaling makalusot din. Hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong taon kung kailan ito nangyari. Medyo matagal na rin at baka hindi na nabalitaan ng karamihan.
Bahala na lang po kayong manghula. Noong naganap yung insidente ay parehong papaangat pa lang daw itong dalawa. Itago na lang natin sa pangalang Girlie yung babae at Boy naman yung lalaki. Naging magjowa sina Girlie at Boy. Si Girlie ay may lahing foreigner, tapos si Boy ay purong Pinoy. Medyo naging magulo yung relasyon nila at hiwalay balik sila. Hanggang sa tuluyan na nga silang naghiwalay at ang tinuturong dahilan ay may problema si Boy. Totoo naman daw yun, pero bukod doon ay may natuklasan si Girlie na talagang nagpabitiw sa kanya sa relasyon nilang dalawa. Ginagayuma pala ni Boy si Girlie. Yung hiwalay balik nilang relasyon ay sa kadahilan ng akala ni Boy ay permanente yung gayuma na ginamit niya. Yun pala ay kailangang ulit-ulitin para magtagal yun. Ano pa nga ba? E di ginayuma uli ni Boy si Girlie at mabisang mabisa uli yun. Sila na naman at nagtagal na talaga sila. Inakala ng marami na pangmatagalan na sadya. Sabi ay napabalita pa na may plano ng magpakasal yung dalawa. Nakapag-propose na si Boy at tinanggap na yon ni Girlie. Ilang taon ang nagdaan at heto na nga sila sa preparasyon ng kasal. Noong may isang simbahan silang binisita, bigla raw nahilo si Girlie noong binebless sila ng isang kilalang matandang manggagamot sa labas ng simbahan. Sabi raw noong matanda ay may enerhiya na nakabalot kay Girlie na pumipigil gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Niyaya na raw agad ni Boy si Girlie na umalis pagkatapos noon dahil nahihilo na nga raw ito. Pero yung PA ni Girlie ay naghinala ng hindi maganda, kaya ito mismo ang gumawa ng paraan para maipatawas si Girlie at wala siyang pinagsabihan noon. Nung malaman ng PA na ginagayuma ni Boy si Girlie, ay ito na mismo ang nagpabasag ng gayuma kay Girlie. Ang sabi raw ng albularyo ay sa inumin nilalagay ni Boy ang gayuma kay Girlie. Balak pa raw ng PA na ipaalam kay Girlie ang tungkol doon, pero hindi niya alam kung paano. Laking tuwa na lang ng PA nang malaman na nag-away yung dalawa dahil nahuli raw ni Girlie si Boy na may kung anong hinahalo sa inumin niya. Nagpapaliwanag daw si Boy pero si Girlie ay iritang-irita kaya nilayasan niya ito. Doon na nagsimula na mawalan ng amor si Girlie kay Boy. Paano nga naman ay nakontra na yung gayuma. Nung ikwento ng PA ni Girlie sa kanya ang natuklasan nito, ay naniwala kaagad si Girlie dahil ayaw naman pala talaga niya kay Boy noon pa man dahil sa hindi nito magandang bisyo. Ewan nga raw niya kung bakit niya ito pinatulan, kaya talagang kumbinsido siya na ginayuma siya ni Boy. Hindi ko na babanggitin kung ano ang kalagayan nila Girlie at Boy ngayon at kung aktibo pa ba sila sa showbiz. Basta yung breakup nila ay naging umpisa ng downfall ni Boy. Yung PA naman ay pinablatter si Boy dahil pinagbabantaan daw siya. Alam nyo, ang dami ko pang nasasagap na hiwaga sa showbiz. Kagaya ng mga artistang nagkakasakit ng walang kagalingan pero kinukulam pala. Tsaka yung mga namatay dahil sa kung ano-ano ring sakit. Yung iba sa kanila, kulam din. Pero tsaka ako na ikukwento. Sana po mabasa nyo ito, Sir Neb. Maraming salamat po. Makulimlim ang langit noon. Nagbabadya yung malakas na buhos ng ulan. Hindi ko makalimutan ang pangyayaring yun sa buhay ko na may kinalaman sa gayuma. Ako po si Ryan. Bagong lipat lang kami noon sa Kamarin. Labag sa loob ko ang paglipat namin yon nila mama. Pero wala akong magawa. Marami kasing utang na tinatakasan si Papa. Kaya doon kami napadpad. May kapitbahay kaming magtiyahin. Sa una pa lang ay halata ko nang nagugustuhan ako ni Madeline. Yun po ang pangalan ng dalaga roon. Kaso bukod sa likas akong torpe, hindi ko pa talaga siya gusto. Hindi naman po sa nanlalait ako, pero hindi talaga siya maganda sa paningin ko. Marami siyang tagyawat sa muka. Hindi maganda ang balat at hindi rin maganda ang ngipin niya. Pero mabait siya.
Palagi niyang tinutulungan ang mama ko sa mga gawaing bahay at lalo na sa paghahalaman. Sila ng tita niya at si mama, pare-pareho silang mahilig sa mga halaman, kaya nagkakasundo sila kahit bago pa lang silang magkakakilala. Isang araw umalis sina mama at papa. May inasikaso sila. Kumatok sa bahay namin si Madeline. Pinagbuksan ko. Tinanong ko kung anong kailangan niya. Hindi siya nagsalita. Basta na lang na iniabot sa akin ang isang tasa ng ginataang mais. Natuwa ako kasi paborito ko yun. Pagkabigay naman sa akin ay tumalikod kaagad at umalis. Hindi na ako nakapagpasalamat. Sarap na sarap ako sa meriendang yon na hindi ko alam kung sino sa kanilang magtiyahe ng nagluto. Pagkakain ko natulog ako. Nung magising ako, ang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak. Tapos sinabayan pa ng sakit ng tiyan. Namimilipit talaga ako sa sakit. Nung dumating sina mama, ay pinainom muna nila ako ng gamot na nabibili lang over the counter. Medyo nawala naman ng konti. Pero nung gabi na nakahiga na ako, umatake na naman. Magkasabay uli. Ulo at tiyan. Pinagpapawisan ako ng malapot. Tinawag ko si mama. Sabi ko dalhin na ako sa doktor kasi hindi ko na kaya. Nagsukat dumi na ako. Dali-dali naman nila akong dinala ni papa sa pinakamalapit na doktor doon sa lugar na yon. Tinanong ako nila mama kung ano bang kinain ko. Sabi ko yung ginataang mais na binigay ni Madeline. Nagkatinginan sina mama at papa. Pag uwi namin galing sa doktor, ay nakita kong pinuntahan ni mama sina Madeline at tiyahin niya, si Tita Loleng. Hindi ko alam kung anong sinabi ni mama sa kanila o anong napag-usapan nila. Kasi nung tanungin ko si mama, sabi lang niya safe naman daw yung merienda dahil kumain din ng magtiyahin. Hindi naman daw sumakit ang ulo at tiyan nila. Bukod doon, nakita rin naman ang resulta ng mga ginawang pagsusuri sa akin na hindi nga pagkain ang dahilan ng pagsakit ng tiyan at ulo ko. Pero hindi pa nila matukoy kung ano. Napapaisip tuloy ako. Nung sumunod na araw naman, bigla na lang ding nawala. Gumaan na uli ang pakiramdam ko. Sabi ni mama maigi naman daw at makakaalis na sila ni papa nang hindi nag-aalala sa akin. Uuwi kasi sila ng probinsya. May aasikasuhin daw sila ron tungkol sa lupa. Yun yata ang inaasahan nilang ipambabayad sa mga pinagkakautangan ni papa. 21 na ako, kaya kahit maiwan nila akong mag-isa sa bahay ay ayos lang sa akin. Nung mga panahon na yon, paalis-alis din ako kasi naghahanap ako ng trabaho. Isang umaga naghahanap ako ng mapagpiprinta ng resume. Nakasalubong ko si Madeline. Nakatitig siya sa akin. Ako naman nagbaba ng tingin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Parang bigla akong nahiya sa kanya. Hindi pa dumarating sina mama. Next week pa raw makakauwi. Kaya nagpunta sa amin si Madeline. Sabi niya binilinan siya ng mama na diligan ng mga halaman dahil sigurado raw na hindi ko aasikasuhin. Habang nagpapaliwanag siya, hindi ko namalayan na nakatitig na pala ako sa kanya. Kinalabit niya ako, sunod-sunod. Bakit daw? Sabi ko anong bakit? Bakit ko raw siya tinitignan? Kung may dumi daw ba yung mukha niya? Hindi ako makasagot. Sabi ko wala. Tapos pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Nung araw ding yun, hindi ako mapakali. Panay ang silip ko sa bintana. Tinatanaw ko ang bahay nila Madeline. Nakatapat lang ng inuupahan namin. Alam kong hindi naman ako ganoon. Wala akong gusto sa kanya. Pero hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko na parang gusto ko siyang makita. May isa pang weird na nangyayari sa akin. Sumasakit ang ulo at tiyan ko kapag wala sa paligid si Madeline. Hindi naman tulad ng pagsakit nung una na matindi. Pero ramdam ko pa rin kahit papano. Kapag naman nakita ko na siya, kahit tumaan lang o masulyapan lang niya ako, ay gumagaan ulit ang pakiramdam ko. Nung gabi na kumatok siya sa bahay namin, may dala na namang pagkain. Ulam naman. Baka raw kasi hindi pa ako kumain dahil wala sina mama at papa. Tinanggap ko yung ulam.
Tapos sabi ko, wag muna siyang umalis. Magkwentuhan muna kami. Hindi nga siya umalis. Naupo siya sa tabi ko. Sobrang weird dahil hindi naman talaga kami nagkukwentuhan, kundi nagtitigan lang. Alam mo yun? Yung wala naman kaming relasyon pero sa mga sandaling yun, daig pa namin ang magsyota. Titig lang sa isa't isa, sapat na. Kinabukasan pagkagising ko, dumungaw na agad ako sa bintana. Hinahanap na agad ng mga mata ko si Madeline. Nung hindi ko siya makita ay nanakit na naman ang tiyan at ulo ko. Hindi ako nakatiis. Pinuntahan ko sa kanila. Pero nakailang katok na ako, hindi pa rin sila nagbubukas ng pinto. Halos kalampagin ko na talaga. Ang tiyahin niya ang nagbukas. Ano raw ang kailangan ko? Sabi ko gusto kong makita si Madeline. Sabi ng tiyahin niya natutulog pa. Pinipilit ko naman na ipagising. Nainis sa akin si Tita Loleng. Matuto raw akong maghintay. Naghintay naman ako. Doon lang sa harap ng bahay nila. Palakad-lakad ako. Yun bang tipong meron akong hinihintay na hindi pa dumarating at bugnot na bugnot yung pakiramdam ko. Inip na inip. Mga ilang saglit pa at sa wakas ay lumabas na rin si Madeline. Bigla kong niyakap na parang ang tagal naming hindi nagkita. Nabigla siya sa ginawa ko. Maski naman ako ay nagulat din sa sarili ko. Hindi pa ako nakontento. Hinawakan ko yung kamay niya at hinila papunta sa bahay namin. Pagpasok namin sa loob, hindi ko na talaga mapaniwalaan ang sunod na ginawa ko. Hinalikan ko siya ng mariin. Hindi naman siya tumutol. Sinabayan niya ako hanggang sa pareho kaming mag-init at nauwi sa loob ng silid ang ginawa namin. Nung matapos kami, sabi niya baka raw magbunga ang ginawa namin. Nangako naman agad ako na pananagutan ko siya kapag nangyari yon. Hindi naman siya nagbuntis, pero nagulat na lang sina mama at papa. Nang pag-uwi nila mula sa probinsya ay nagsabi ako na magpapakasal na kami ni Madeline. Nasisiraan na raw ba ako ng ulo? 21 pa lang daw ako at niwala pang trabaho, tapos pagpapakasal na ang iniisip ko. May bahagi ng utak ko na sumang-ayon kay mama, pero meron ding bahagi na iba ang sinasabi. Para bang dinidiktahan ako na ayos lang ang naiisip kong pagpapakasal at kailangan ko yung gawin sa lalong madaling panahon kung ayaw ko na mawala pa si Madeline sa akin. Hindi pumayag sina mama at papa sa gusto kong mangyari. Hindi ko rin mapaniwalaan ang naging reaksyon ko nun. Nagwala ako sa loob ng bahay namin. Nagsisigaw ako, naghagis ng mga gamit. Hanggang doon sa maliit na halamanan nila mama, pinagbabasag ko yung mga paso. Sa galit ni papa ay nasuntok ako sa muka. Tinalikuran ko sila at nagkulong ako sa kwarto. Para akong batang paslit na nagmamarakulyo. Yung tipong hindi nabilhan ng paboritong candy. Nagmukmuk talaga ako maghapon. Hindi ako lumabas kahit panay ang katok ni mama. Ni hindi ako sumasagot. Basta nasa isang sulok lang ako ng silid. Nakatiklop ang mga tuhod. Sabu-sabunot ko ang sarili kong buhok. Sobrang bigat ng pakiramdam ko na mahirap ipaliwanag. Tapos iyak pa ako ng iyak. Akala mo talaga musmus ako. Grabe yung mga sandaling yon. Kilala ko ang sarili ko at alam kong hindi ako ganoong klase ng tao na magwawala, magtatantrums at iiyak ng daig ko pa ang namatayan. Nung magkaharap na uli kami ni Madeline, ang lalim ng eyebag ko kasi ilang gabi na akong hindi nakakatulog ng maayos. Nakayuko ako nang sabihin ko sa kanya na hindi pa ako pinayagan nila mama na magpakasal. Nakita ko yung reaksyon ng mukha niya. Sumimangot siya at hindi niya tinago sa akin yung galit. Sabi niya nangako ako na magpapakasal na kami. Kailangan ko raw yung tuparin. Sabi ko naman oo, tutuparin ko yon. Maghintay lang siya ng konti. Kailangan ko pa ulit na kausapin sina mama at papa tungkol doon. Nainis siya at nagdadabog na iniwan ako. Pumasok ng bahay nila at pabalibag na sinara ang pinto. Napailing na lang ako. Sunod noon nakita kong kausap ni Madeline si mama. Nakatitig lang si mama
Tapos si Madeline lang ang nagsasalita. Hindi ko dinig kung ano ang sinasabi niya kasi medyo malayo ang distansya ko sa kanila. Matapos yon, nung maghahapunan na kami, biglang sinabi ni Mama kay Papa na aayusin na raw nila ang kasal namin ni Madeline. Nagulat si Papa. Ano raw ba ang nakain ni Mama at bigla na lang nagdesisyon ng ganun? Bakit biglang pumayag sa kagustuhan ko? Huminga muna ng malalim si Mama bago sumagot. Sabi niya, nagdadalang tao raw si Madeline at ako ang ama. Sa pangalawang pagkakataon ay nasuntok na naman ako ni Papa sa harap mismo ng pagkain, kaya hindi ko na natapos ang pagkain ko. Buti na lang din at naawat ni Mama si Papa. Kung hindi baka nakakita pa ako ng maraming bituin sa ulo ko. Iniwan ko na lang sila sa mesa para makaiwas ako sa galit ni Papa. Tuwang-tuwa ako nang sa wakas ay napapayag na rin ni Mama si Papa. Wala na silang nagawa kasi sabi ni Madeline, buntis siya. Yun pala ang sinabi niya kay Mama nung kinausap niya. Pero isang gabi, narinig ko na umiiyak si Mama habang nag-uusap sila ni Papa sa kwarto. Dinikit ko yung tenga ko sa pintuan ng silid nila. Bakit daw ngayon pa ako nagdesisyon ng pagpapakasal? Bakit daw ngayon pa nangyari? Kung kailan hindi na nga nila makumpleto ang kabayaran sa mga sabit ni Papa sa pera. Naawa ako sa kanila. Nakaramdam ako na parang wala akong kwentang anak dahil sarili ko lang ang iniisip ko nun. Pero hindi ko pa rin mabago ang isip ko. Gusto ko pa rin pakasalan si Madeline. At iniisip ko pa lang na hindi matutuloy yun, para na akong mababaliw. Nararamdaman ko ulit yung pananakit ng tiyan at ulo ko. Nung sunod na pag-uusap namin ni Madeline, nabanggit ko na iimbitahan ko ang mga kaibigan ko sa Pasig, sa dating tinitirhan namin. Pati ang lolo ko sa probinsya, pauuwiin ko roon sa amin. Kasi lolos boy ako dati. Parang hindi niya yun nagustuhan. Ni hindi siya ngumiti. Sabi niya hanggat maaari raw ay konti lang ang imbitahan ko. O kung pwede ay wag na akong mag-imbita. Kasi konti lang ang budget namin. Isa pa, ang gusto lang daw niyang kasal ay sa West. Ayaw niya sa simbahan. Napabuntong hininga na lang ako. Pumayag ako na sa West na lang kami. Kasi nga, ang pera nila Mama at Papa ay puro pambayad talaga sa utang. Pumayag na rin ako na hindi imbitahan ang mga kaibigan ko. Pero si Lolo Temyong, kailangan ay maka-attend ng kasal namin kasi magagalit yun kapag nabalita ang kinasal na ako tapos hindi ko siya pinapunta. Hindi na kumibo si Madeline. Naubos ang oras namin na magkasama lang at walang ginagawa. Basta nasa tabi ko. Hawak-hawak niya ang mga kamay ko ay ayos na sa akin. Hindi na nga rin ako gaanong nakakatulong kina Mama sa gawaing bahay. Tapos yung pag-a-apply ko ng trabaho, naisang tabi ko rin. Ang buong atensyon at oras ko ay na kay Madeline lang. Siya lang talaga ang iniisip ko. Isang araw bago ang kasal namin ni Madeline, nang dumating si Lolo Temyong sa bahay, kinuwento ko agad sa kanya ang mapapangasawa ko. Nakatulala si Lolo habang nagkukwento ako na parabang sabik na sabik ako at kilig na kilig. Ang reaksyon naman ni Lolo parang nagtataka. Nakatawa nga siya pero nakakunot ang noo. Tapos sabi niya, sandali lang daw. Mamaya ko na ituloy ang mga kwento ko at kakausapin daw muna niya sina Mama at Papa. Nag-usap nga sila pero nagtaka ako kung bakit kailangang doon pa sa loob ng silid nila Mama sila mag-usap. Parang ayaw nilang iparinig sa akin. Ang nasa isip ko ay baka cancelin nila ang kasal ko. Baka tumutol pa si Lolo. Baka mapagbago pa niya ang isip nila Mama at Papa. Kaya kinatok ko sila. Galit ako. Kinalampag ko ang pinto nang hindi nila ako agad pagbuksan. Nung buksan ni Mama ang pinto, kahit wala pa silang sinasabi ay inunahan ko na. Sabi ko hindi pwede ang gusto nila. Kahit anong mangyari ay itutuloy ko ang pagpapakasal kay Madeline. Sa ayaw nila at sa gusto. Ibang iba raw ang aura ko nun.
Parang gusto ko na raw silang saktan. Nagkakatinginan na lang sila. Iisa ang ekspresyon ng mukha nila. Nung gabing yun, sabi ni Lolo, kailangan muna naming mag-orasyon sa bahay para raw maitaboy ang mga malas. Kailangan daw kasi sa araw ng kasal ay wala na ang malas at masasamang espiritu sa bahay na inuupahan namin. Nang sa gayon daw ay maging maayos at mapayapa ang kasal, pati ang magiging pagsasama namin ni Madeline. Kaya naman agad akong sumang-ayon. Kasama sina Mama at Papa, pinaluhod kami ni Lolo. Nagpausok siya gamit ang uling sa bao. Tapos nilagyan niya ako ng langis sa ulo at kinurus din yun sa noo ko. Sina Mama at Papa, iba naman ang ginagawa nila. Pinahiran naman niya ng abo sa noo, napakrus din. Tapos maya-maya ay pinaghawak niya ng kamay sina Mama at Papa. Pinapasok ako sa loob ng mga kamay nila. Habang nasa gitna nila ako, ay kumuha ng isang tasang asin si Lolo. Akala ko talaga ay bahagi pa yon ng pagtataboy ni Lolo ng malas. Yun pala ay isang paraan yun para mawala ang gayumang hinihinala nila na ikinabit sa akin. Nagulat pa ako nang hagisan ako ng asin ni Lolo. Binudbud niya sa akin habang patuloy sa pagkibot ang mga labi niya na parang bumibigkas pa rin ang orasyon. Napabulong nga lang. Nang matamaan ako ng maraming butil ng asin, parang tinutusok ang katawan ko. Inatake uli ako ng pagsakit ng ulo at tiyan. Magkasabay. Inutusan ni Lolo sina Mama at Papa na ihiga ako sa sofa. Nung maihiga ako, ay pinahiran uli ni Lolo ng langis ang ulo ko. Tapos ang tiyan ko. Paulit-ulit. Salit-salitan hanggang sa unti-unti akong makaramdam ng ginhawa. Sabi niya matulog lang daw muna ako at paggising ko ay ayos na ang lahat. Dahil hindi ako makatulog kaya may nilabas na kwintas si Lolo. Tumingin lang daw ako sa pendant nun na hugis triangle at aantukin na ako. Sinunod ko naman. Sinundan ko ang bawat paggalaw ng umuugoy na pendant. At maya-maya nga lang ay nakatulog na ako. Kinabukasan paggising ko ay uhaw na uhaw ako na para akong galing sa isang malayong paglalakbay. Binigyan ako ni Mama ng tubig. Tinitignan niya ako habang umiinom ng tubig. Nailang ako. Sabi ko, ano ba yun? Ba't ganyan siya makatingin sa akin? Sabi niya 10:00 na ng umaga. Hindi raw ba ako sisipot sa kasal? Nagulat ako. Anong kasal? Sino ang ikakasal? Napaluha si Mama at bigla akong niyakap. Napa-thank you Lord siya nang masiguro na wala na ako sa ilalim ng gayuma. Nakaligtas daw ako. Isa-isang kinuwento ni Mama ang mga nangyari. Sa totoo lang po ay natandaan ko naman. Nahanap ko sa utak habang sinasabi yun ni Mama sa akin. At naaalala ko nga yung mga naranasan ko. Ang hindi ko lang talaga matandaan ay yung pakiramdam na minahal ko si Madeline sa ilalim ng gayuma. Parang gusto ko ring maiyak nun. Kung hindi dahil kay Lolo ay napakasal na ako sa babaeng hindi ko talaga gusto. Ayokong makasal ng walang pagmamahal. At isa pa, napakabata ko pa. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Kaya talagang nayakap ko si Lolo. Ayon sa kanya, nahalata agad niya na wala ako sa sarili dahil ang OA na raw ng mga kilos at sinasabi ko tungkol sa mapapangasawa kong si Madeline. Hindi na raw normal at nang kausapin nga niya sina Mama, nang masabi sa kanya yung mga ginawa ko nung mga nakaraang araw, ay doon niya nakumpirma na hindi ako yun. Hindi ako aakto at magpapasya ng ganoon. Habang nag-uusap-usap pa kami nila Mama, Papa at Lolo Temyong, ay may kumatok sa pinto. Si Papa ang nagbukas. Si Madeline at tiyahin niya ang bumungad. Nakasuot ng puting bestida si Madeline. Yun siguro ang suot niya para sa kasal namin. Nagtaka sila nang makitang nakapambahay pa kami at hindi pa gumagayak. 11:00 dapat ang kasal namin, pero anong oras na ay hindi pa raw ako nag-aayos. Mataas pa ang tono ng boses ni Madeline nun.
Sabi ko naman, kaya hindi pa kami kumikilos ay dahil hindi na matutuloy ang kasal. Nabigla silang magtiyahin. Tumingin si Madeline sa tita Loleng niya na parang humihingi ng tulong. Nakita kong kumuyo ang palad ni tita Loleng. Tapos nagsulat siya sa hangin nang sa tingin ko ay pa-X. Tsaka bumulong-bulong at hahawakan sana ako sa balikat. Pero humarang si Lolo Temyong. Binalaan niya ang magtiyahin na umalis na lang at wag na kaming gambalain. Bago pa niya sila labanan. Hindi ko pa nga lang nababanggit na si Lolo ay dating albularyo sa probinsya. Pero matagal na siyang huminto. Siyempre yung kaalaman niya sa ganoon ay hindi na mawawala kahit pa tinalikuran na niya ang pagiging albularyo. Hindi naman natinag ang tiyahin ni Madeline. Ang sabi pa ay kailangang matuloy ang kasal namin ng pamangkin niya dahil mapapahiya raw sila sa mga tao. Alam na pala sa lugar namin doon na ikakasal kami ni Madeline sa West. Naidaldal na niya. Si Mama naman ang sumingit at pinamuka kay Tita Loleng na hindi nila ako pwedeng pilitin na magpakasal dahil lang sa gayuma. Kunwari pang nagulat ang magtiyahin. Hindi raw nila ako ginagayuma. At isa pa, may nangyari na raw sa amin. Paano na raw yung bata? Sabi naman ni Papa, kung totoong buntis si Madeline, ay handa silang gumastos ng malaki. Kahit pa maubos ang dapat sana ay pambayad ni Papa sa mga utang. Mapa-DNA lang ang bata. At kung mapatunayan na ako talaga ang ama, ay hindi ko raw tatalikuran ng obligasyon. Magsusustento ako. Dahil siguro sa DNA, bigla na lang napaiyak si Madeline at sinabing hindi talaga siya buntis. Pero totoo raw na may nangyari sa amin at mahal na mahal niya raw ako. Kaya niya nagawang magsinungaling. Inamin din ni Madeline na nakiusap siya sa tiyahin na gayumahin ako. Nagmakaawa rin siya sa akin na ituloy namin ang kasal. Luluhod pa nga sana. Pinigilan lang ng tiyahin niya. Sabi ko ayoko talaga. Hindi na niya nakayanan ng kahihiyan. Kaya tumalikod na siya at umiiyak na lumabas ng bahay namin. Walang sabi-sabi na sinundan na rin siya ng tiyahin niya. Wala na buko na sila. Ano pang magagawa nila? Paliwanag pa ni Lolo, nagayuma ako sa pagkaing binibigay sa akin. Kaya sa susunod daw ay maging maingat na ako. Pero bibigyan niya ako ng pangontra sa gayuma at iba pang uri ng kulam. Hindi pa ron natapos ang mga orasyon ni Lolo. Yung mga bintana namin at pintuan, sinigurado niya na malalagyan niya ng harang laban sa masasamang elemento, espiritu at mga taong may taglay na kapangyarihang itim para hindi na maulit ang nangyari sa akin. Sa kabilang banda ay naawa rin ako kay Madeline dahil matapos ang pangyayaring yun ay hindi na siya nakitang lumalabas ng bahay. Isang beses nakita ko siyang nakapamintana pero nung mapatingin sa akin at nakitang nakatingin din ako sa kanya, bigla niyang sinara ang bintana. Hanggang awa lang ang kaya kong maramdaman sa kanya. Hindi ko talaga siya kayang mahalin. Hindi na rin sila nagpunta pa sa bahay namin at nakipag-usap kay Mama. Mga isang buwan ang nakalipas, naayos na ang problema ni Papa sa pera at makakabalik na kami sa dating bahay namin sa Pasig. Nung paalis na kami, nagulat ako kasi nakatayo sa harap ng bahay nila si Madeline at nakatingin sa akin. Hindi lang basta tingin, kundi masamang tingin. Hindi ko na lang pinansin. Nagpatuloy ako sa paghahakot ng mga gamit namin. Hanggang sa paalis na yung inarkila naming sasakyan ng mga gamit, ay ganoon pa rin ang tingin niya sa akin na parang punong-puno ng galit at hinanakit. Yun ang huling beses na nakita ko siya at sa ngayon ay wala na akong balita sa kanya. Pakitago na lang po ako sa pangalang Toto. Ang ikukwento ko ay isang totoong pangyayari na naganap noong ako ay bata pa lamang. Edad 10. Sa kasalukuyan ay 39 na po ako. Kaya halos 30 taon na ang nakakaraan nang ito ay mangyari.
Tungkol ito sa isang kakilalang notorious na babaero dito sa lugar namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Erning. Yung si Erning po ay tricycle driver na pumaparada sa pilahan sa school namin noong elementary. Sa pagkababaero noon ay ayaw ng mga magulang ng mga estudyanteng babae na pasakayin sa tricycle niya ang kanika nilang mga anak. Matindi kasi talaga yung si Erning. Saksi ako sa kung paano siya iniyakan ng isang grade 6 student. Gusto kasing sumama noong bata kay Erning at doon natitira sa bahay niya. Sabi ng mga nakakatanda noon ay ginayuma raw ni Erning yung bata kaya ganoon. Kung hindi pa siya pinagbantaan noong tatay ng bata na tatagain siya ay hindi raw matatanggal ang bisa ng gayuma sa bata. Magmula noon ay hindi na siya pinayagan na makapila sa paradahan ng tricycle sa school namin. Yun mismong mga kapwa niya driver ang nagbawal sa kanya dahil napaka-immoral nga raw ng gawain niya. Nagpa-extra sa construction si Erning pagkatapos noon. At doon naman siya sa construction site naghasik ng lagim. Isang tindera ng merienda at isang katulong sa VHS rental shop ang ginayuma niya ng sabay. Nagsabunutan daw talaga yung dalawang babae at ang balita ay nangagat pa raw yung isa at nakatungkab ng laman sa kinagat niya. Nagkabaranggayan at ang ending ay parehong umuwi sa kani-kanilang probinsya yung dalawang babae. Tanggi raw ng tanggi si Erning na ginayuma niya yung dalawa. Kasi kung ginayuma raw niya, edi hindi papayag ang mga yon na iwan siya. Ewan lang, pero sabi ay tinanggal niya kaagad yung gayuma para hindi siya sumabit sa gulo noong dalawa. Pagkatapos noon ay nagseryoso na sa buhay si Erning. Matagal ding wala siyang nobya o nabibiktima ng gayuma. Hanggang sa noong grade 5 na ako, may dumating na balikbayan sa amin. Pinsan ng konsehal na matagal nang nanirahan sa UK. Nakapangasawa ito ng British national at may isang anak na hindi man ganoon kaganda sa opinyon ko, ay mestiza naman bilang half British nga. At ayun nga at siya ang naging sunod na biktima ni Erning. Ang sabi nila papa, nasabihan na raw ng nakararami sina konsehal na ingatan yung pamangkin niya. Natawagin na lang nating Jane. Kaso nadali pa rin nga ni Erning. Hindi nila alam kung paano, pero baka raw nalapitan ng hindi nila nalalaman. Ang sumunod na lang na nangyari ay nag-iiyak na raw itong si Jane at gustong makita si Erning. Gulat na gulat pa raw sina konsehal kasi hindi naman nakakasalamuha ni Jane si Erning, pero alam ang pangalan. Hinanap ni na konsehal si Erning pero wala ito sa tinitirhan niya. Ang sabi raw ay nagmamadali itong makaalis ng umagang yun. Galit na galit sina konsehal kasi si Jane daw ay para nang nasisiraan ng ulo. Naghuhubad ito at nagsasarili habang sinisigaw ang pangalan ni Erning. May nakapagsabi kina konsehal na hayaan na lang nila si Jane na maghanap kay Erning at matutukoy nito kung nasaan yung lalaki. Mabuti at marunong mag-drive si Jane. Hubot-hubad daw ito habang nagmamaneho ng kotse. Tumitirik na raw ang mga mata at ilang beses kamuntikan silang mabangga dahil nagdedeliryo na ng husto si Jane. Nakarating naman daw sila sa kinaroroonan ni Erning, 2 bayan mula sa amin, at parang inaasahan na talaga nito ang pagdating ni Jane dahil nakangiti pa ito nang lumabas ng bahay. Pero nung makitang kasama sina konsehal ay kumaripas ito ng takbo. Sir Neb, galit na galit sina konsehal nang mahuli si Erning. Binugbog nila at pilit pinaaalis ang gayuma kay Jane. Inalis naman niya at nangakong magbabago na, pero hindi na siya pinagbigyan ni na konsehal dahil napakarami na nga niyang pinerwisyong kababaihan. Ang sabi ng iba, nilibing daw ng buhay si Erning. Sabi naman ng iba ay sinilid ito sa sako at tinalian yon ng malalaking bato tsaka tinapon sa dagat. Ewan ko kung ano ang totoo, pero hindi na nakabalik si Erning sa lugar namin. Si Jane naman at ang kanyang mga magulang ay bumalik kaagad ng UK pagkatapos ng pangyayaring yon.
Kung mabasa niyo man ito at maisama sa compilation, sana itago niyo po ang totoo kong pangalan. Pwede niyo po akong tawagin Pia. Nagdadalawang isip ako na mag-submit dito. Alam ko kasi na mali ang ginawa ko. Kasalanan ko lahat ng nangyari. Pero sana pakinggan niyo muna ang kwento ko bago niyo husgahan. Noong nagtatrabaho na ako, na love at first sight ako sa isa sa mga katrabaho namin. Sabihin na lang natin na Franco ang pangalan niya. Ang gwapo ni Franco at saka mabait din. Naalala ko noon kapag nagkakasabay kami na pumasok, lagi niyang binibitbit yung mga dala ko. Siyempre mabait lang siya sa akin kasi katrabaho niya ako. Pero iba iniisip ko noon. Akala ko gusto niya rin ako. Siyempre asang-asa ako. Nung magkaroon kami ng Christmas party, umamin ako sa kanya. Kaso may girlfriend daw siya. 5 years na sila at kapag nakaipon ay magpo-propose na raw siya. Maaga akong umuwi nung gabi na yon. Sobrang galit ko sa sarili ko kasi umasa lang ako. Ewan ko rin kung anong pumasok sa isip ko. Basta nung day off ko, naghanap ako ng isang manggagamot sa lugar namin na marunong gumawa ng gayuma. May tinuro sa akin ng isang kakilala. Yung opisina niya nasa second floor ng isang commercial building. Pagpasok ko doon, mag-isa lang si Remy. Yan ang pangalan niya. Bata pa si Remy. Akala ko nga peking manggagamot. May pinakita siya sa aking pulang powder. Ang sabi, ilagay ko raw ito sa mismong pagkain at ibigay ko sa lalaking nagugustuhan ko. Maglagay rin daw ako ng ilang pirasong buhok at konting laway sa pagkain. Sigurado raw na tatalab ang gayuma ko. Siyempre, agad ko yun na ginawa. Nung mag-birthday ako, inalok ko silang lahat sa bahay. Tapos nag-bake ako ng cookies na balak ko sanang ibigay kay Franco. Nung pauwi na sila, nilapitan ko si Franco. Nakamotor siya. Kasama niya si Donnie, katrabaho namin. Binigay ko sa kanya yung cookies. Sabi ko, ako ang may gawa. Sana tikman niya. Doon na nagsimula ang lahat. Kasi hindi pala kinain ni Franco yung cookies. Hindi siya mahilig sa ganoon. Binigay niya ngayon yung cookies kay Donnie. At dahil doon, kay Donnie gumana ang sumpa at hindi kay Franco. Grabing panghaharas ang ginawa sa akin ni Donnie. Kahit sa bahay pumupunta siya na walang paalam. Ayaw naman ipagtabuyan ng mga magulang ko. Kasi natural lang naman daw ang mga manliligaw na ganoon. Sa trabaho kapag wala siyang ginagawa, lagi siyang nagpapapansin sa akin. Doon na rin sinabi sa akin ni Franco na kay Donnie niya raw binigay yung cookies. Ewan ko ba, nakonsensya siguro ako. Kaya kalaunan, sinagot ko rin si Donnie. Pero hindi naging maganda ang relasyon namin. Sakal na sakal ako sa kanya. Ayaw niyang umaalis ako nang hindi ko sinasabi sa kanya. Kahit mga magulang ko at katrabaho, galit na rin kay Donnie. Kasi nga, obsessed na sa akin. Gusto ko rin sanang magalit. Kaso, kasalanan ko rin yun. At yun na rin siguro ang karma ko. Nung minsang mahuli niya akong may kausap na lalaki, kabatch ko nung high school, nagalit si Donnie. Sinugod yung lalaki, tapos kinaladkad niya ako. Nung kami na lang, sinaktan niya ako. Sobrang lakas ng sampal na dumugo yung labi ko. Yun na rin ang dahilan kaya hiniwalayan ko siya. Mga 3 days after naming maghiwalay, nabangga raw ng jeep yung kotse ni Donnie. Na-ospital siya. Nakonsensya naman ako at lagi ko na siya nung dinadalaw sa ospital. Siguro dahil na rin sa nangyari, kaya nawala na yung gayuma sa kanya. Nung magkamalay siya, parang normal na uli ang asta niya. Nagsorry siya sa akin, ilang beses. Pero sabi ko, hindi niya kasalanan. Ayaw ko namang aminin na dahil sa gayuma ko, kaya nangyari lahat yun. Magkaibigan pa rin kami ngayon ni Donnie at pati ni Franco. Siguro dahil sa experience na yun, natutunan ko na huwag basta-basta gumamit ng mga mahika at gayuma. Lalo na kung ayaw mong makapanakit ng tao.
Tawagin niyo po akong Hans. Sir Neb, ang ibabahagi ko ay personal kong karanasan sa gayuma. Naranasan ko yung gayuma na yan at hindi ko talaga alam kung bakit. Paano ba naman? Hindi naman ako gwapo. Maayos naman akong tao at mahusay makisama. Pero sa tingin ko kasi ay hindi sapat na dahilan yon para ako gayumahin. At ang nanggayuma pa talaga sa akin ay isang babaeng masasabi kong talagang maganda. Bata pa at may sinasabi sa buhay. Talagang walang maniniwala na siya ang nanggayuma sa akin kung kami ay nagkatuluyan. Paniguradong mababaliktad pa nga at ako ang iisipin na nanggayuma sa kanya. Hayaan niyong ikwento ko ang aking kakaibang dinanas. Master baker ako ng isang panaderya sa Quezon City. 2:00 pa lang ng madaling araw, nagtatrabaho na ako at tinatanggap ang mga unang delivery ng itlog. Doon ko nakilala itong babaeng itago na lang natin sa pangalang Ella. Tagahatid siya ng itlog. Gaya ng nabanggit ko ay mas bata sa akin ng ilang taon. Napaka-palangiti at palabati sa aming mga nadadaanan niya sa bakery. Noong una akala ko ay katulong siya ng supplier namin ng itlog. Usapan pa nga namin ng mga kapwa ko baker. Sayang naman si Ella dahil magandang bata pero nangatulong imbis na magmodelo. Pero kalaunan ay nalaman namin na business partner pala siya ng supplier namin. Bigla ay kumabig yung mga baker na nagpapalipad hangin sa kanya. Nahiya kasi mas mataas pala siya kaysa sa amin. Pero sa kabila noon ay nanatiling mabait at mababa ang loob ni Ella sa amin. Akala namin ay mabait lang talaga siya hanggang sa may napansin na yung mga kasamahan ko. Madalas daw nilang mahuli si Ella na nakatingin lang sa akin. Pangiti-ngiti pa raw ito habang pinagmamasdan ako ng hindi ko nalalaman. Mukhang tinamaan daw si Ella sa akin. Natawa lang ako at sabi ko ay malabo pa sa tubig kanal na mangyari ang ganoon dahil nga sa langit siya at lupa ako. Baka ka ako natatawa lang sa mukha ko o baka buntis at ako ang napapaglihian. Tawanan kami ng mga katrabaho ko. Hindi ko binigyang halaga ang sinasabi ng mga kasama ko. Pero magmula noon ay naging sensitibo na rin ako sa mga kinikilos ni Ella. Ano ba at bigla ay nagdadala na siya ng pagkain para sa amin tuwing magde-deliver. Mga take out pa sa mga kainang hindi ko pa natikman kailanman dahil para lang yun sa mga nakakaluwag. Sa una natuwa ako pero hindi nagtagal ay napansin kong iba ang lasa ng mga dala niya. May bahid ng maasim na bakal na hindi ko mawari. Pero yung mga kasamahan ko hindi ganoon at doon ako nagsimulang kutuban ng hindi maganda. Isang gabi pagkatapos ng ilang linggo ng sunod-sunod na pagkain ng mga dala niya, nagising akong umiiyak. Ang alam ko ay nanaginip ako ng hindi maganda pero hindi ko maalala kung ano. At tuwing pipikit ako para subukan muling matulog ay naroon yung imahe ni Ella na nakangiti. Kinabukasan hindi ako makapasok. Sumasakit yung ulo ko. Parang may mainit na nakalapat sa batok ko na hindi mawala-wala kahit maligo ako o maglagay ng yelo. Mainit ako pero walang lagnat. Nanunuyo yung bibig ko kahit anong dami ng ininom kong tubig. Sa gulat ko ay dumating si Ella sa bahay. Tinanong daw niya sa mga kasama ko ang address ko. May dala siyang Tupperware na ang laman ay adobong puso't atay. Nag-alsahan yung mga balahibo ko sa katawan sa hindi malamang dahilan. Sa ganda ni Ella ay nakadama pa ako ng kilabot nang ngitian niya ako. Para bang may hindi tama. Pinilit kong tumanggi sa alok niya pero parang may pumipigil sa akin. Bago ko pa namalayan, nasa bibig ko na ang unang subo ng pagkaing dala niya. May kakaiba akong nalasahan. Yung pamilyar na asim at parang metal na lasa ng pagkaing binibigay niya sa akin. Sa isip ko noon, nilalason yata ako ni Ella. Gusto ko siyang ipagtabuyan pero hindi ko magawa. Pagtingin ko sa kanya ay parang nag-slow motion ang galaw niya at nag-init ang pakiramdam ko. Bigla ay gusto ko siyang yakapin at halikan pero napangunahan ako ng takot. Nagdasal na lang ako noon
Sabi ko kung ano man ang nangyayari sa akin, sana ay tulungan ako ng Diyos na makalayo sa kapahamakan. At bigla ay gumilid kay Ella ang paningin ko. Sa mismong anino niya ay may isa pang figura. Parang kahulma lang din ang katawan niya, pero mas matangkad, payat, walang buhok at walang mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero napatayo ako para tumakbo at magsuka sa banyo. Nung maisuka ko na ang kinain ko, ay himalang guminhawa ang pakiramdam ko. Paglabas ko ay wala na si Ella, pero iniwan niya yung adobong puso at atay. Kinilabutan na naman ako pagkakita roon, kaya tinapon ko sa inidoro. Pagkatapos noon ay napansin daw ng mga kasama ko na tahimik na ako sa trabaho at palaging tulala. Hindi ko namamalayan pero bigla na lang akong naglalakad tuwing gabi. Hindi ko alam kung saan nakatira si Ella, pero isang beses ay hinuli ako ng mga pulis dahil nakita ako sa tapat ng apartment niya. Nakatayo lang daw ako roon ng halos 1 oras, ayon sa kapitbahay niya na nakakita sa akin. Nabahala ito na baka masamang tao ako, kaya tumawag na ng pulis. Pero nung dakpin nga ako, wala naman daw akong malay at nakatayo lang. Mapayapa raw akong sumama at nagising na lang ako sa selda noong umaga na hindi ko alam kung paano ako napunta roon. Ang sabi ng iilang inmate at mga pulis ay ginigising nila ako para makauwi na. Dumating pala si Ella para sabihing kakilala niya ako at nag-sleepwalk lang daw talaga ako. Hindi raw ako magising-gising, kaya hinayaan na lang nila akong gumising ng kusa. Dahil sa mga kakaibang nangyayari sa akin magmula nang tumikim ako ng mga pagkaing bigay ni Ella, ay kinabahan ako sa kanya. Wala sa isip ko noon na ginagayuman niya ako. Ang nasa isip ko ay nilalason niya ako. Pero bakit? Kaya naman nagpatawas na ako para malaman kung ano bang balak ni Ella sa akin. At doon ko nalaman na ginagayuma talaga ako. Nahihirapan lamang daw makatalab sa akin ang gamot na nilagay ni Ella sa pagkain dahil ito ay galing sa masama at ako ay may matibay na pananalig sa Diyos. Binigyan ako ng albularyo ng isang papel na may orasyon. Ilagay ko raw sa ilalim ng higaan ko bilang proteksyon. Dagdag pa roon ay pinaligo ako ng pinaglagaan ng kung ano-anong dahon. Makaraan ng ilang araw ay heto na naman si Ella at may dalang pagkain. Hindi na talaga ako kumain sa dala niya. Ang sabi ko, mabigat na yung tiyan ko sa kabusugan. Tumingin lang sa akin ng matagal bago ngumiti at umalis nang hindi nagpapaalam. Biniro pa ako ng mga katrabaho ko na may LQ raw kami. Pag uwi ko, may naaamoy akong sunog. Nataranta ako dahil baka may naiwan akong nakasaksak na gamit. Pero pagtingin ko sa silid, may usok na nagmumula sa kutsyon ko. Nabutas na dahil sa sunog. Paghawi ko roon ay umuusok yung papel na orasyon na nilagay ko. Kabadong-kabado ako kaya bumalik ako roon sa albularyo na nagbigay sa akin noon. Ang tanong kaagad sa akin ito ay kung ano raw ba ang ginawa ko. Galit na galit daw yata yung nanggagayuma sa akin. Sabi ko wala naman akong masamang ginagawa. Tumanggi lang kako ako sa alok niyang pagkain. Tumango lamang ito at ginawan ako ng panibagong orasyon sa papel. Mas mahaba yon kumpara sa nauna at 2 pa ang binigay sa akin. Yung isa ay wag ko raw ilalayo sa katawan ko at yung isa naman ay hatiin ko raw sa 7. Kapag maliligo ako ay magpapakulo ako ng tubig at maglalagay ng ilan noon sa loob ng 1 linggo. Yun na raw ang pinakamabisang pangontra sa gayuma at iba pang espiritual na pag-atake na kayang gawin noong albularyo. Ginawa ko ang lahat ng yon at sa bawat paliligo ko ng papel na may orasyon ay kakaibang ginhawa ang bumabalot sa akin. Doon ko naisip na napakabigat pala ng pakiramdam ko ng mga nagdaang araw. Para bang may nakasampa sa akin. Nung matapos ko ang paliligo ng papel na may orasyon, ay binisita ako ni Ella sa panaginip. Pero iba ang itsura niya. Maputla at nangingitim ang mga labi. Sobrang tangkad niya
tapos kalbo pa. Tumawa siya ng mahina at iba ang boses. Sabi niya ay tinatanggihan ko raw siya. Sayang naman daw ang dugo niya na nainom ko dahil kakalabanin ko lang siya. Nagising ako ng biglaan at doon ko naintindihan ang lahat. Kaya pala may iba akong nalalasahan sa mga pagkain na bigay niya. May kahalo palang dugo niya ang mga yun. Pagkatapos noon ay nag-iba na yung pakikitungo ni Ella sa akin. Nagdaan ng ilang delivery pa nila at hindi na siya sumasama. Hanggang sa isang araw ay may nadatnan akong mga bulaklak sa tapat ng pinto ng bahay. Pagtingin ko ay may sulat na nakaipit. Galing kay Ella. Ang sabi roon ay pasensya na sa abala. Yun lang ang nakasulat. Tinapon ko yung bulaklak sa takot na baka may kung ano uli siyang nilagay. Magmula noon ay hindi na kami nagkita. Sila pa rin ang supplier namin ng itlog pero hindi na talaga siya bumalik sa bakery.